Saan na ba yun? Kanina pa akong naglalakad dito. Haunted house bang hinahanap ko? Bakit hindi ko makita? Kanina pang naglalakad si Lydia. Nakakaramdam na rin siya ng gutom. Kung hindi niya lang kailangan ng pera, hindi siya magtsatsagang pumunta sa probinsyang iyon at mamamasukan bilang kasambahay. Parang nakakita ng liwanag si Lydia nang nakita niya ang isang malaking itim na gate. Mukhang iyon na ang Hacienda Cruzita. Tatawid na sana siya, pero muntik na siyang matamaan ng isang tumatakbong kabayo. Hoy! Muntik na ako dyan sa kabayo mo! Pagwawala ni Lydia at dinampot ang mga gamit na nahulog. Ngumisi naman ang lalaki. I'm sorry, miss. Napanganga si Lydia sa itsura ng lalaki. Parang may bumabang Adonis sa kanyang harapan. Talagang topless pa. Kung nasa Maynila ito, hinuli na ng mga pulis dahil sa public disturbance. Miss, tumutulo na yatang laway mo. Nangingiting tanong nito. Agad itinikom ni Lydia ang bibig at umayos ng tayo. Hindi no? Bakit? May nakita ka? Walang ang tumulo. Tumawa ang lalaki pero hindi niya napinansin. Patakbo siyang lumapit sa gate ng hasyenda at nagtanong sa isang gwardiya doon. Eto po ba yung Hacienda Cruzita? Tanong ni Lydia sa guard na nasa entrance. Eto nga, Neng. Tumikhim si Lydia. Ako po kasi si Lydia. Ako po yung bagong kasambahay. Inaasahan po ako ni Manang Flor. Tumango naman ito. Ikaw pala yon. Oo nga, nabanggit ka sa akin yung si Flor. Sige, pumasok ka na. Itanong mo na lang kung saan mo makikita si Flor sa loob. Pero nasa mansyon naman yun madalas. Sige po, salamat po. Nakangiting sabi ni Lydia. Pero nawala iyon nang nakita niyang pumasok ang kabayo ni Rico sa loob ng hasyenda. Sinong sadya mo? Sa mansyon ka ba ni Doña Soleng? Halika na, sumabay ka na sa akin. Alok sa kanya ni Rico. Hindi sana sasabay si Lydia pero pinayuhan siya ng gwardya. Sige na, Neng, malayong lang ka rin papunta sa mansyon. Sumakay ka na lang dyan kay Rico. Magaling yung mga bayo. Nawindang siya nang sinundan pa ng mga ito ng tawa iyon. May mga lalaki talaga na hindi mawala ang kamanyakan sa katawan. Mas lalo siyang nainis sa lalaking Rico pala ang pangalan. Oo nga, Lydia, sumakay ka na lang sa akin. Kumindat pa si Rico sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lydia. Bastos ka? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tumawa naman si Rico. May tenga ako, miss. Hindi naman po ako bingin ang kinakausap mo yung gwardya. Parang galit na galit ka pa. Sige, ano bang gusto mong itawag ko sa'yo? Bebe ko? Yak! Ang baduy! Halika na, sumakay ka na rito. Alok pa nito. Umiling siya kaagad. Hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Baka mahulog ako. Ngumisi naman si Rico. Ikaw ang bahala. Malayo pa naman ang mansyon. Parang 2 barangay pa naman ang laki nitong hasyenda. Okay lang, sige kung ayaw mo. Hindi naman ako mapapagod. Ayaw sana ni Lydia pero wala siyang nagawa kundi ang sumakay na lang din. Mukhang malaki ang hasyenda at maliligaw pa siya. Ayaw man ni Lydia, tinanggap niya na rin ang tulong ni Rico. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Reklamo niya rito. Tumawa ulit ang binata. Alam mo, ikaw lang ang tinutulungan kung ano-ano pang iniisip mo. Inaayos ko ang hawak ko para hindi ka mahulog. Nako, pagpunta mo sa mansyon, huwag kang magiging maldita ng ganyan. Lagot kang babae ka kapag napagbuntunan ka ni Doña Soleng. Kumunot ang kanyang noo. Masama ang ugali ni Doña Soleng? Ngumisi naman si Rico. Mahalagang tauhan niya ako dito sa hasyenda kaya madalas ko siyang nakakausap. I-rate ko ang sama ng ugali niya from 1 to 10. 10 ang highest. Siguro, mga 8 ang sama ng ugali ni Doña Soleng. Napalunok na lang si Lydia. 20 years old pa lang siya at first time niyang pumasok bilang kasambahay. Hangad niya lang na huwag siyang mura-murahin. Sensitive pa naman siya kapag minumura. Lumaki siya sa mga palamurang magulang pero hindi siya masanay. May trauma din siya kapag sinisigawan. Huminto ang kabayo sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Ibinaba naman siya ni Rico mula sa kabayo. So, saan ka ba? Si Manang Flor ang sadya mo, di ba? Tara, samahan na kita. Ako na rin ang magdadala ng gamit mo. Alok sa kanya ni Rico. Umismid si Lydia. Hindi na kailangan, ihatid mo na lang ako kay Manang Flor. Pinigilan ni Rico na matawa.
Okay, sungit mo palagi. Sayang, ang ganda mo pa naman. Napairap ang dalaga. Maganda ako kahit masungit ako. Ang dami mong sinasabi palagi. Tumawa na lang ulit ang lalaki at hindi na nagsalita. Napairap ulit si Lydia. Masama ang kanyang loob at karapatan niyang magsungit. Ni hindi man lang humingi ng sorry sa kanya si Rico. Nayayabangan talaga siya rito. Pagpasok nila sa loob, nagulat si Lydia nang marinig ang sigaw ng isang matanda. Hindi ka marunong makinig. Sinabi kong ayaw ko ng ganitong klase ng pagkain. Bakit ito pa rin ang hinahain niyo sa akin? Galit na sigaw ng matandang babae. Napailing si Rico. Nandito na naman si Bagyong Soleng. Halos maluhan na ang kasambahay. Iyan po kasi ang bilin ng doktor. Hindi po pwede na... Itinapon ni Doña Soleng ang pagkain sa harap nito. Lamunin mo yan. Hindi ko kakainin yan. Napalunok si Lydia sa kaba. Natatakot siya sa among kanyang pagsisilbihan. Nang tumayo ito gamit ang tungkod, napatingin ito sa kanya. Flor! Sigaw ng matanda sa mayordoma. Doña Soleng, bakit po? Tumaas ang isang kilay ng Donya. Sinong babaeng to? Anong ginagawa niya sa pamamahay ko? Siya po yung sinabi ko po sa inyong papasok bilang kasambahay po rito sa atin. Imporma ni Manang Flor. Huminga siya ng malalim. Magandang umaga po, Doña Soleng. Mukha bang magandang umaga ko? Pangbabara nito sa kanya. Bago nagpatulong na umakyat sa ikalawang palapag. Bumuntong hininga na lamang si Lydia. Aayusin niya na lang siguro ang kanyang trabaho. Kailangan niyang tumagal doon para magkaroon ng sapat na pera pang bayad ng mga utang nila. Palakaibigang umiti sa kanya si Rico. Hayaan mo na yon. Ganun talaga si Doña Soleng. Pero kapag nakuha mo ng kiliti niya, sobrang bait niyan. Tumutulong din siya sa mga bahay ampunan malapit dito sa amin. Bakit ba ganun siya? Marahang tanong niya rito. Nung bata ako, sa tanda ko, sobrang bait sa lahat ng tao ni Doña Soleng. Feel ko, nalulungkot lang siya dahil mag-isa na lang siya. Namatay sa aksidente ang anak niya at ang asawa nito. Tapos yung apo, hindi pa rin mahanap hanggang ngayon at hindi alam kung buhay pa ba. Kaya lahat ng tao rito, iniintindi na lang siya. Sa sobrang bitter niya, pinatago niya lahat sa bodega yung gamit ng anak at apo niya nung nandito pa. Sa tuwing nakikita niya, lalong umiinit ang ulo. Alam namin kung gaano sobrang nangungulila si Doña Soleng sa pamilya. May pamilya pa naman siya, yung pamangkin niya, si Ma'am Veron. Pero hindi naman yun madalas dito. Siya talagang masamang ugali, since birth na yata. Tumango na lamang si Lydia. Iintindihin niyang matanda kahit alam niyang mahihirapan siya. Iiwasan niya na lang ang pumalpak para hindi mapansin ito. Kinabukasan, nagising si Lydia sa kanyang alarm. Naninibago man pero bumangon pa rin siya. Kailangan niya nga palang tumulong sa paghahanda ng almusal ni Doña Soleng. Yun din ang unang araw niya kaya hindi pwedeng tatamad-tamad siya. Good morning, Lydia! Bati ni Jana, ang kasambahay na naabutan niyang pinagalitan ni Doña Soleng kahapon. Napangiti si Lydia. Sa kabutihang palad, mabait naman sa kanya lahat ng mga kasama niya. Si Doña Soleng lang yata ang pinaglihi sa sama ng loob. Hoy, Lydia! Ikaw ba't kasama mo si Rico? Napagalitan lang ako kahapon kaya hindi ko na pinansin, pero nakita ko yun. Grabe, unang araw ka pa lang dito, napansin ka na niya. Samantalang ako, 3 taon na rito, hindi man lang mapansin ang beauty ko. Tumaas ang mga kilay ni Lydia habang naghihiwa ng sibuyas. Apple of the egg pala ng mga babae sa mansyon si Rico. Pogi naman talagang binata pero alam niya sa sarili niyang hindi naman ganon ang kanyang mga tipo. Kaya hindi siya makarelate. Napairap si Lydia. Wala akong pakialam sa kanya. Ang yabang niya, tauhan lang din naman siya dito. Siniko siya ni Jana. Anong tauhan lang? Oo, hindi siya katulad ng mga hasyendero dyan sa kabilang hasyenda. Mahirap lang siya pero sobrang talino at sipag niyan. Nakapagtapos yan at may mataas na karangalan, breadwinner pa sa pamilya. Kaya hindi na ako nagtaka nang kinuha siya ni Doña Soleng na pamahalaan itong hasyenda. Sobrang galing din kasi at mapagkumbaba pa. Kaya hindi ko alam kung saan mo nahanap ang salitang yabang kay Rico. Basta ayoko lang sa kanya. Hindi rin kasi magandang una naming pagkikita.
Di ba nga, muntik na ako rin sa kabayong sinasakyan niya, tapos ang green-minded pa. Pag-amin ni Lydia rito. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga? Huy, laging magalang yun kahit kanino, kahit sa akin, gumagamit yun ng po at opo. Hindi kaya type ka niya, te? Napangiwi si Lydia. Kung siya rin lang, mabuti pang tumandang dalaga na ako, no? Ayoko sa mga katulad niya. Tuloy sa pagdaldal sa kanya si Jana, sinuway tuloy sila ni Manang Flor. Pagkatapos magluto ng almusal, humilera na sila sa gilid ng dining area. Tuloy sa pagdaldal sa kanya si Jana, sinaway tuloy sila ni Manang Flor. Pagkatapos magluto ng almusal, humilera na sila sa gilid ng dining area. Bumababa na si Bagyong Soleng. Anong pagkain ngayon ang hinanda niyo sa akin? Sungit na tanong nito. Napatingin sa kanya si Manang Flor. Nagluto po ng ube champurado si Lydia, Doña Soleng. Umupo ang matanda at sandaling tiningnan ang nasa mangkok. Parang may dumang alaala sa mga mata nito. Pigil ang ngiti ni Lydia nang nakita niyang maganang kumain si Doña Soleng. Mukhang sarap na sarap ang matanda sa niluto niyang ube champurado. Nasabi sa kanya ni Manang Flor na mahilig ito sa ube. Natuwa siya dahil mahilig din siya sa ube kaya kahit anong luto, alam niyang gawin. Hindi niya napigilang magsalita. Mas masarap po yan kapag nilagyan niyo ng kesong puti at gatas. Hinihingi ko bang opinyon mo? Masungit na tanong nito sa kanya. Napayuko siya kaagad. Sorry po. Nawalang saya ni Lydia. Dumaan ang kaba sa kanyang dibdib. Nag-aalala na siya kung may problema sa kanyang niluto. Pero alam niya sa sarili niyang tama lang ang kanyang ginawa. Flor! Lumapit agad si Manang Flor kay Doña Soleng. Bakit po? Lagyan mo nga ng kesong puti at gatas ang pagkain ko. Tumingin sa kanya ang matanda. Kapag hindi masarap to, ibubuhos ko to sa'yo. Wala akong pakialam kahit mapasok ka pa. Mas lalo siyang kinabahan. Gayunpaman, alam niyang masarap na combination iyon para sa kanya. Pero hindi niya alam sa panlasa ni Doña Soleng. Sa kabila nun, nang maging tuloy-tuloy ang subo nito, para siyang nabunutan ng tinik. Walang sinabing kahit ano ang Donya pero alam niyang nasarapan ito sa almusal. Ilang sandali pa dumating si Veron, ang pamangkin ni Doña Soleng. Nakipagbeso ito sa matanda. Kumusta ka, Tita Soleng? Tanong nito sa matanda. Bakas ang pagkayamot sa mukha ng Donya. Umuwi ka pa. Hindi ba't sinabi ko sa'yong huwag kang babalik dito? Umuwi ka pa. Hindi ba't sinabi ko sa'yong huwag kang babalik dito nang hindi nahahanap ang apo kong si Stella? Iyon na lang ang pangako ko sa anak ko. Ang hanapin ko ang apo ko. Pero ilang taon ang lumipas, hindi mo pa rin siya nahahanap. Bumuntong hininga si Veron. Well, unfortunately, hindi pa rin po siya nakikita. Umiling ang matanda. Ilang taon ko nang hinahanap ang apo kong si Stella. Siguradong masama sa akin ang loob ni Cora. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matagpuan ang anak nila ni George. Tita, bakit hindi na lang tayo sumuko? Ano na bang taon ngayon? 15 years nang lumipas? Sabi ni Veron sa Donya. Mariing umiling si Doña Soleng. Hindi ako susuko, Veron. Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Maubos man ang pera ko, mahanap ko lang si Stella, gagawin ko. Hanggang nabubuhay ako, hindi ako mawawala ng pag-asang balang araw, makita at makasama ko ang aking apo. Kung ayaw mong asikasuhin ang paghahanap, ibibigay ko sa iba. Wala kang kwentang maghanap. Paano mo mahahanap si Stella kung sinusukuan mo na? Hindi napigilan ni Lydia ang maawa kay Doña Soleng. Ramdam niyang pangungulila nito sa nawawalang apo. Alam na alam niya ang pakiramdam na iyon. Katulad din yun ang pangungulilang nararamdaman niya simula bata pa siya. Hindi niya kilala ang kanyang tunay na mga magulang. Sabi ng nanay ni Lydia, nakita lang daw siya ng mga ito sa truck na may mga kargang gulay at umiiyak. Wala siyang ibang matandaan kundi ang sasakyang nasusunog. Napapikit si Lydia nang maalala ang bahaging iyon ng kanyang kabataan. Alam ni Lydia na laman ang nasusunog na sasakyang iyon ang kanyang mga magulang. Yun din ang dahilan kung bakit may malaki siyang peklat ng pagkasunog sa kanyang binti. Ibinato ni Doña Soleng ang mangkok na may lamang champurado. Nawala na ako ng gana. Napadaing si Lydia sa sakit. Siya ang natamaan nun. Nakita niyang bumaha ang guilt sa mata ni Doña Soleng
Pero agad ding nawala iyon. Lydia, ayos ka lang ba? Mahinang tanong sa kanya ni Jana. Marahang tumango si Lydia. Oo, ayos lang ako. No, tita, I'm sorry. Hindi na mauulit. Ako pa rin ang maghahanap. Huwag mo nang ibigay ang responsibilidad sa ibang tao. Mas malumanay na sabi ni Veron sa matanda. Nang matapos mag-almusal ang mga amo nila, hindi maiwasang magtanong ni Lydia. May nawawalang apo si Doña Soleng, di ba? Talagang hinahanap niya pa rin hanggang ngayon? Tumango naman si Manang Flor. Oo, Lydia, si Senyorita Estela. Nagkaroon ng car accident tapos nakitang hindi kasamang apo sa mga nakitang katawan. Buhay tuloy ang pag-asa ng Donya na buhay pa nga si Senyorita Estela. Katulad pala ni Lydia ng kapalaran si Stella. Pareho silang nawalan ng magulang sa isang aksidente. Ang pagkakaiba lang, may naghahanap pa rito samantalang sa kanya ay wala. Hangad niya lang na makita ni Doña Soleng ang apo nitong matagal nang nawala sa piling nito. Pagkatapos maghugas ng pinggan, naglinis sa bakuran si Lydia. Doon siya nakatoka kaya iyon ang ginawa niya. Inaabot niya ang nahulog na walis tingting nang bigla na lang may humawak sa balikat niya. Ay puwet ng baka! Gulat niyang sabi. Natawa naman si Rico. Ang cute mo namang magulat. Napairap siya rito. Ano bang ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ako ng maayos. Lumayas ka sa harap ko. Sa gwapo kong to, palalayasin mo ako? Umupo ito sa isang upuan doon at nangalumbaba sa harap niya. Gawin mo na lang akong motivation para masipagin ka palalo sa trabaho mo. Napairap na lamang si Lydia. Hinayaan niya na lamang ang lalaki roon. Patapos na siya nang bigla nitong hinila ang kanyang kamay. Kumunot ang noo ni Rico. Anong nangyari rito? Binawi naman ni Lydia ang kamay. Wala yan, napaso lang. At ginamot mo na ba? Tanong nito sa kanya. Ha? May gamot ba para dyan? Okay na yan. Nilagay ko lang yan sa tubig. Napailing naman ang binata. Bigla siyang hinila nito. Natagpuan na lang ni Lydia ang sarili sa loob ng kitchen. Ginagamot ng lalaki ang paso niya. Kinuha ni Rico ang kanyang kamay at ginamot iyon. Ang dami mo nang nagawa pero hindi mo inintindi ang paso mo. Kanina pa to ah. Sa mga ganitong pagkakataon, dapat inuuna mo ang sarili mo. Kasambahay ka, pasahod ka rito. Pero tao ka pa rin, nasasaktan. Hindi kasalanang unahin ang sarili mo, Lydia. Salamat. Nauutal niyang sabi sa lalaki. Malakas na tumawa si Rico. Nauutal ka na sa akin? Crush mo na ba ako? Napairap si Lydia. Ewan ko sa'yo. Tinalikuran niya ito. Hindi na rin napigilan ng dalagang tumawa. Ayaw niya sa mga kayabangan ni Rico. Pero hindi niya maitanggi sa sarili na kaya siyang patawanin nito sa sarili nitong paraan. Sa mga sumunod na araw, unti-unti na rin nasasakyan ni Lydia ang ugali ni Doña Soleng. Alam niyang may tinatago itong kabaitan. Talagang hindi lang mapigilan magwala kapag nagagalit. San ka pupunta, Tita Soleng? Tanong ni Veron isang umaga sa matanda. Lalabas ako, bibili ako ng regalo para kay Stella. Ika-21 kaarawan niya ngayon. Sagot naman ni Doña Soleng sa pamangkin. Huminga ng malalim si Veron. Bakit kailangan niyo pang bilhan si Stella ng regalo taon-taon? Bumaha ang lungkot sa mga mata ng Donya. Dahil gusto kong malaman niyang hindi ko siya kinalimutan. Gusto kong kapag bumalik siya, hindi siya magkaroon ng sama ng loob sa akin. Na palagi ko naman talaga siyang inaalala sa bawat taong lumipas. Parang dinurog ang puso ni Lydia sa narinig. Sobrang mahal na mahal ni Doña Soleng ang apong si Stella. Paano kaya kung mahanap nito ang nawawalang apo? Mapuno kaya ng tawanan ang buong mansyon? Lydia! Tawag sa kanya ni Doña Soleng. Umangat ang tingin ni Lydia sa matanda. Ano po yun, Doña Soleng? Isasama kita. Nanlaki ang mga mata niya. Ano po? Tumaas ang mga kilay nito. Huwag mo sabihin sa aking tatanggi ka. Kailangan ko ng kasama. Ikaw ang isasama ko. Ayoko kay Jana at mangmang kapag inuutusan ko sa labas. Napayuko na lang si Lydia. Kinain siya ng kahihiyan. Hindi naman talaga siya tatanggi. Nagulat lamang talaga siyang isasama siya ng matanda sa pupuntahan nito. Napatingin siya kay Veron. Masama ang titig nito sa kanya. Nauna nang lumabas si Doña Soleng.
Bago pa siya makasunod, mahigpit na hinawakan ni Veron ang kanyang braso. Aray ko ma'am, daing ni Lydia. May bahid ng gigil ang boses nito. Anong ginagawa mo kay tita? Sumisip-sip ka? Linta ka ba? Umiling siya kaagad. Po, hindi po. Isasama lang po ako dahil inutos niya po. Padarag siyang binitiwan nito. Siguraduhin mo lang. Alam kong style ninyong mahihirap. Kukunin mo ang loob ni tita at sasamantalahin ang pangungulila niya sa apo. And then what? Umaasa kang mapamanahan ka rin na parang pamilya ka? Oo nga naman, kasing edad mo si Stella. Subukan mo lang, kakalad ka rin kita palabas ng mansyon na to. Wala naman po akong intensyong ganyan. Wala po akong ibang masamang hangarin kay Doña Soleng. Mas lalong hindi rin po ako mukhang pera, Ma'am Veron. Pagtatanggol niya sa kanyang sarili. Nakaalis lang si Lydia roon nang tinawag siya ng matanda. Nang makasakay sa sasakyan, iniisip niya ang ginawa sa kanya ni Veron. Hindi nga sila malapit ni Doña Soleng. Hanggang ngayon, nangangapa pa rin siya sa ugali nito. Masyado siyang takot sa matanda para samantalahin ang kahinaan nito. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa isang mamahaling butik. Umawang ang bibig ni Lydia nang makita ang magagandang damit doon. Humarap sa kanya si Doña Soleng. Dito ko palagi binibili ang apo kong si Stella ng damit. Kahit wala siya, gusto kong pagbalik niya, mayroon siyang damit doon. Ngayon, pumili ka na ng damit mo. Napasinghap siya sa gulat. Ano po? Tumaas ang isang kilay ng matanda. Marami pa akong pupuntahan. Ayokong pangiting na ng kasama ko. Sukatin mo lahat ng gusto mong sukating damit. Tumango si Lydia. Napakagatlabi siya. Hindi talaga siya makapaniwala. Talagang bibilhan siya nito ng mga damit. Habang nagsusukat sa loob, sobra siyang nagandahan sa kanyang mga sinukat. Parang hindi siyang mahirap at kasambahay lang na si Lydia. Kaya lang, nang makita niyang presyo ay nalulay yata siya. Grabe naman tong damit na to. Isang buwan ko ng sahod to Bulong niya sa sarili. Paglabas, isang damit lang ang pinili niya at ang pinakamura. Ito po ang nagustuhan ko. Tumango si Doña Soleng at humarap sa attendant. Kukunin ko ang lahat ng sinukat niya kanina. Paki-deliver na lang sa hasyenda. Masusunod po, Doña Soleng. Nanlaki ang mga mata niya. Po, bibilihin niyo po yun lahat para kay Senyorita Stella po ba yun? Umiling naman ito. Hindi, para sa iyo ang lahat ng yon. May mga pinili na ako para kay Stella. Nangilid ang mga luha ni Lydia. Salamat po. First time ko pong mabilhan ng mga ganong kagagandang damit. Totoo naman iyon. Ni minsan, hindi siya binili ng mga magulang na umampun sa kanya ng mga damit. Lahat ng mayroon siya, pinaglumaan o hindi kaya ibigay ng kapitbahay. Kahit bagong damit na nabibili lang sa tiyangge, hindi siya nabilhan. Kaya sobrang saya niyang makatanggap ng ganong klaseng regalo mula kay Doña Soleng. Umiwas ng tingin ng matanda. You're welcome, Iha. Napangiti siya. Huwag po kayong mag-alala. Palagi ko pong ipapanalangin makita niyo na po si Senyorita Stella para hindi na po kayo malungkot at magkaroon ng saya sa mansyon. Habang naglalakad si Lydia sa tabi ng kanyang amo, ramdam niya ang lungkot nito. Birthday ni Senyorita Stella pero hindi pa rin ito makita. Gayunpaman, may kumislap na determinasyon sa mga mata nito. Palaging nagpupursige si Doña Soleng na makasama muli ang apo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Lydia. Doña Soleng, laking pasasalamat ko pong ako ang naisip niyong isama para bumili ng regalo para sa senyorita. Bumuntong hininga naman ng matanda. Ito lang ang magagawa ko sa ngayon. Kahit matagal nang wala ang apo ko, may pag-asa pa akong buhay siya at gusto kong maging handa sa araw ng pagbabalik niya. Tumango naman si Lydia. Sa tingin ko, mahahanap mo rin po siya. May paraan po ang Diyos para magkita po kayo ulit. Tumango naman ito. Lydia, anong klaseng regalo sa tingin mo ang gusto ni Stella? Kung kasama ko siya ngayon, kasing edad mo siya. Alam mo ang mga uso ngayon. Ano kayang magugustuhan niya? Nahihiyang napangiti si Lydia. Hindi ko po kayo masasagot. Simple lang naman po ang mga gusto ko at maaaring hindi naman po yun ang gusto ng senyorita. Kayo naman po ang magre-regalo, kaya kung anong nasa puso nyo, sundin nyo po. Sigurado naman pong matutuwa ang apo ninyo kahit anong ibigay ninyo.
Pagkatapos mamili ay nagpunta sila sa sementeryo. Si Lydia ang naglapag ng mga bulaklak sa puntod ng anak ni Doña Soleng at ng asawa nito. Hinaplos ng matanda ang puntod. Pasensya na kayo ha, hindi ko pa rin nahahanap ang anak ninyo. Natatakot akong mawala ako sa mundong to, hindi ko pa rin nahahanap si Stella. Nanikip ang kanyang dibdib. Nasasaktan siya sa lungkot ni Doña Soleng. Kung pwede niya lang talagang ibigay dito ang apo nito ng ganun kadali, ginawa niya na. Tumulo ang mga luha ng Donya. Pero hindi ako susuko, hahanapin ko pa rin siya. At kung mahanap ko siya at may pagtatampo siya sa akin, hindi ako titigil na suyuin ang apo ko. Dahan-dahan siyang lumapit kay Doña Soleng. Marahan niya itong niyakap. Tumulo ang mga luha ni Lydia nang gumanti ito ng yakap sa kanya. Masama ang ugali nito sa lahat pero iba ang nakikita niya. Isa lang matandang nalulungkot at nangungulila sa pamilya si Doña Soleng. Isang mainit na hapon, habang dinidiligan ni Lydia ang mga halaman sa garden, sumugod sa kanya si Veron. May galit at mali siya ang mukha nito. Walang babala, malakas na dumapo sa kanyang pisngi ang kamay ng babae. Bakit sinaktan mo ko, Ma'am Veron? Gulat na gulat niyang tanong. Tinulak pa siya nito. Nagtatanong ka pa? Deserve mo yan, Lydia. Isa kang lintang sumisip-sip ng pera mula kay Tita Soleng. Mukha kang pera. Umiling siya kaagad. Hindi totoo yan. Never akong humingi ng kahit na ano kay Doña Soleng. Kung may makuha man ako mula sa kanya, iyon ay dahil binigay niya. Nanunuyang tumawa si Veron. Oh, come on! Huwag kang maglaro dito na parang sobrang inosente mo. Alam ko kung ano ginagawa mo. Ganyan na ba talagang bagong modus, ha? Uutuin ng matanda para makahuthot ng pera? Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Lydia. Sinusubukan niyang intindihin ng malupit na paratang na ibinabato sa kanya nito. Nakuha niyang pansin ng matanda pero hindi niya naman sinasadya iyon. Nagustuhan siya ni Doña Soleng. Pinaulanan siya ng mga regalo at papuri. Pero labis naman iyong ikinakagalit ni Veron. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Giit ni Lydia. Hinila ni Veron ang kanyang buhok. Sinasamantala mong kabaitan ng tita ko. Para kang isang anay na pumapapak ng pera ng matanda. Ma'am Veron, ano ba? Tama na po. Awat niya pa rito. Hindi kailanman hinagad ni Lydia na makakuha ng anuman mula kay Doña Soleng. Ginawa niya lang ang kanyang trabaho sa abot ng kanyang makakaya. Umasa lang siyang maging maayos ang pakikitungo ng matanda sa kanya. Gayunpaman, ang tingin ni Veron, isa siyang mapagkunwaring linta na sinasamantala niya ang kabutihan ng amo para sa kanyang sariling pakinabang. Teka, Ma'am Veron, anong ginagawa mo kay Lydia? Biglang pumagitna si Rico sa kanila. Huwag kang makialam dito, tauhan ka lang ni Tita Soleng. Sigaw ni Veron. Mapaklang tumawa si Rico. Tauhan ako, empleyado sa asyenda na to. Pero hindi ibig sabihin sisigawan mo na ako ng ganyan. Hindi ikaw ang amo ko, hindi rin ako nag-aral para tapak-tapakan mo. Dinuro siya ni Veron. Gusto kong umalis ka na rito. Amo pa rin ako, Lydia, kaya may karapatan ako. Tanggal ka na, huwag ka nang babalik dito kahit kailan. Huwag ka na ring lalapit sa tita ko. Tinalikuran na nga lang sila ni Veron. Humarap sa kanya si Rico. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Inayos ng lalaki ang buhok niya. Ayos ka lang ba? Umiling siya. Anong gagawin ko? Wala na akong trabaho. Hindi ako pwede bumalik sa amin. Siguradong magagalit ang mga magulang ko kapag nalaman nilang nawalan ako ng trabaho. Sinapo nito ang mukha niya. Sa amin ka muna. Ihahanap kita ng ibang trabaho. Hindi ko gustong inaapi ka ni Ma'am Veron dito. Wala siyang karapatan. Natagpuan na nga lang ni Lydia ang sarili sa bahay ni Rico. Kasama nito ang dalawang kapatid na babae, parehong nag-aaral pa. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong niya kay Rico. Tumingin sa kanyang lalaki. Nasa Aklan. Doon na sila tumira dahil nandun naman ang iba naming kamag-anak. Bale, ako lang ang natira rito at ang mga kapatid ko. Nag-aaral kasi sila at mas malapit ang lugar sa Maynila. Isa pa, dahil na rin sa trabaho ko dito sa Hacienda Cruzita. Napangiti si Lydia. Ikaw ang nagpapaaral sa mga kapatid mo? Tumango naman ito. Oo, breadwinner ako sa amin. Ikaw, hindi ka nakapagtapos?
Kung natuloy ka, anong kurso sana ang gusto mong kunin? Culinary sana. Pangarap ko na kasi yun. Bata pa lang ako. Nakangiting sagot niya sa binata. Gumuhit ang ngisi sa mga labi nito. So, magaling kang magluto? Nako, siguradong swerte ang magiging asawa mo. Pumasok bigla sa kusina ang kapatid nito. Ate Lydia, gusto ka ni Kuya Rico. Simula nang magtrabaho ka sa asyenda, bukang bibig ka na palagi. Hoy, Abigail! Suway ni Rico sa kapatid. Natawa na lang siya. Nang maiwan sila muli sa kusina, tiningnan niyang mabuti si Rico. Hindi naman ito makatingin ng diretso sa kanya. Bakit? Ang bait mo sa akin? Tanong ng dalaga. Nautal pa nga ito. Siyempre, pinalaki akong mabait sa kapwa. Mahina siyang tumawa. Totoo bang sinabi ng kapatid mo na gusto mo ako? Huminga ng malalim si Rico. Lydia, gusto kita. Sobra. Natulala si Lydia sa pag-amin ng binata. Hindi ako makapaniwalang gusto mo ko. Parang ang hirap paniwalaan, lalo pat kasambahay lang naman ako. Samantalang ikaw, nakapagtapos ng pag-aaral, may magandang trabaho pa. Tiningnan siyang mabuti ng lalaki. Kaya mo rin naman yun, Lydia. Ayokong isipin mong sinisilaw kita sa kahit na ano. Pero alam mo, sa tuwing nangangarap akong maging tayo, nangangarap din akong pag-aralin ka. Dahil gusto ko may marating ka rin sa buhay mo. Baliw ka na ba? Ang layo na yata ng takbo ng utak mo. Sa tono mo parang sure na sure kang ako ang makakasama mo sa buong buhay mo ah. Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Kung hindi halata sa'yo, hayaan mo kong sabihin ang nararamdaman ko. Gusto kita. Unang kita ko pa lang sa'yo. Nagustuhan na kita. Hindi ako makatulog kakaisip sa'yo. Naiinis lang ako. Kaya nga, todo papansin ako sa'yo. Hindi mo naman ako mapansin. Bigla na lang ako nangingiti kapag naaalala kita. Kahit madalas kang masungit, mas natutuwa pa nga ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Todo tanggi pa ni Lydia. Maniwala ka. Bigla ko na lang naramdaman to. Minsan, hindi ko matanggap. Pero para akong baliw. Kahit tinitingnan lang kita sa asyenda, sa malayo na tumatakbo ang isip ko. Naasawa kita at may mga anak na. Parang walang pag-asang tumawa si Rico. Napalunok si Lydia at umiwas ng tingin. Hindi naman iyon ang unang beses na may umamin sa kanya. Iba lang talagang epekto sa kanya ni Rico. Mukha lang siyang kalmado pero natataranta na yata lahat ng ugat niya sa katawan. May boyfriend ka na ba? Mahinang tanong sa kanya nito. Wala. Tipid na sagot niya naman. Mabuti. Paano naman ang ibang manliligaw? Wala rin. Mas mahinang sagot ni Lydia. Napangiti naman si Rico. Liligawan kita. Ha? Umawang ang bibig niya at manghang tumingin sa lalaki. Seryoso ka ba? Tumango naman si Rico. Siyempre, seryoso ako. Liligawan kita. Kinuha nito ang isang fake flower na nakadisplay sa wall vase ng bahay nito. Inabot iyon ni Rico sa kanya. Pasensya ka na kung fake. Bukas, bibili ako ng totoo. Gusto ko lang talagang may ibigay sa'yo ngayong sinabi ko ang nararamdaman ko. Subukan mo lang, Lydia. Bigyan mo ko ng chance. Pangako, gagalingan ko para lang magustuhan mo rin ako. Kinabukasan, puyat na puyat si Lydia. Hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi niya makalimutan ang ginawang pag-amin ni Rico sa kanya. Pagkalabas ng silid, nagulat siya nang makita sa sala si Doña Soleng. Umawang ang kanyang bibig nang yakapin siya nito. Bakit ka umalis ng ganoon lang sa mansyon? Nag-alala ako sa'yo. Malambing na sabi nito sa kanya. Napayuko ang dalaga. Sorry po, tinanggal po ako ni Ma'am Veron. Mariing umiling si Doña Soleng. Wala siyang karapatang tanggalin ka. Ako ang masusunod sa pamamahay na yon. Pasensya ka na. Sinaktan ka ba niya? Huwag kang mag-alala. Pinagsabihan ko na siya. Bumalik ka na sa mansyon. Miss na miss ko na ang mga luto mo. Ikaw lang ang nakakuha ng ugali ko at nagtiyaga sa akin. Bumalik ka na ha? Nag-aalangan pa rin si Lydia. Pero, paano po kung magalit na naman si Ma'am Veron? Huminga ito ng malalim. Ako ang bahala.
nagalit lang naman siya nang malaman niyang pinamanahan kita. Nanlaki ang mga mata niya. Ano po? Hindi ko po matatanggap yun. Hindi po pera ang habol ko sa inyo. Napangiti naman ang matanda. Alam ko, pero gusto kong gawin. Alam kong wala kang masamang intensyon, Lydia. Kaya nga ang daling gumaan ang loob ko sa'yo. Gusto lang talaga kitang pamanahan dahil sobrang tuwang-tuwa ako sa'yo. Kahit paano, naibsan ang lungkot ko sa pagkawala ng aking apo. Marahan siyang umiling. Hindi ko po intensyon yun, Doña Soleng. Ang gusto ko lang po intindihin po kayo dahil nararamdaman ko po ang lungkot ninyo. Pero wala po akong balak palitan si Senyorita Stella sa buhay ninyo. Tumango naman ito. Alam ko, iha, pero hayaan mong gawin ko ito. Gusto kong maging maayos ang buhay mo, kaya tanggapin mo sana lahat ng gusto kong ibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala, para kay Stella pa rin naman lahat ng yon. Pero ayoko ring baliwalain ang mga bagay na nagawa mo para sa akin. Napangiti si Lydia. Bumalik na nga siya sa mansyon. Inayos niya na lang ang kanyang trabaho. Hanggat kaya niya, iniiwasan niya na lang si Veron. Ayaw niya ng gulo. Iba ka talaga! Bulalas ni Jana pagkapasok sa silid. Ha? Bakit? Tanong ni Lydia at nagtiklop ng kumot. Nilapag ni Jana ang isang malaking kahon. Ito na ang pinatahing gown para sa'yo ni Doña Soleng. Feel ko talaga aampunin ka niya. Natawa na lang siya. Kung mangyari yon, hindi ako papayag. Baka kapag bumalik si Senyorita Stella, magkaroon pa ng hinanakit yon. Ang mahalaga lang sa akin, napapasaya ko si Doña Soleng. Agad binuksan ni Lydia ang isang malaking kahon. Sa loob ay nakita niyang isang makintab na silk na tela. Long sleeves iyon na kulay berding evening gown. Sa isang maliit na kahon, nandun na rin ang isang silver na heels. Wow, ang ganda naman yan, Lydia. Makaka-attend ka sa social na party. Sana all, sinasama ni Doña Soleng sa mga ganong event. Maraming mayaman doon. May mabibingwit ka. Tuwang-tuwang sabit sa kanya ni Jana. Napailing naman siya. Hindi yaman ang habol ko sa isang lalaki at wala akong interes. May iba nang nagpapatibok ng puso ko. Kinurot ni Jana ang tagiliran niya. Si Rico yan o. Natawa na lang si Lydia. Pagdating talaga kay Rico, pakiramdam niya, kaya siya nitong ituring na parang reyna. Itinago niya muna ang damit at bumalik sa trabaho. Naglilinis siya ng banyo nang lumapit sa kanya si Veron. Lydia, pwede mo bang kunin ang lumang sapatos ko sa bodega? Ibibigay ko na yun sa'yo. Tumunghay si Lydia sa pintuan at nasumpungan niya ron si Veron. Po? Napairap ito. Kunin mo yung sapatos sa bodega. Pumunta ka ron. Ngayon na. Walang nagawa si Lydia kundi sundin ang utos ng kanyang amo. Hinahanap niya ng sapatos sa loob pero wala siyang makita. Ilang sandali pa, malakas na isinara ni Veron ang pinto. Agad tumakbo si Lydia nang marinig niya ang pagkandado nito sa pinto. Ma'am, please, buksan mo to. Huwag niyo akong ilak dito. Pagmamakaawa ni Lydia. Deserve mo yan. Ambisyosa ka. Sinabi kong huwag ka nang magpapakita sa tita ko pero epal ka pa rin. Sigaw ni Veron sa kanya. Ma'am, huwag niyo po akong ikulong. Kinalampag niya ang pinto. Tumahimik ka, Lydia. Sasama ka pa talaga sa party? Para ano? Para makabingwit ng mayaman? Nakakahiya ka. Hindi ka dapat sinasama ng tita ko. Paulit-ulit na nagmakaawa si Lydia na palabasin siya roon. Wala na siyang narinig na boses sa labas. Humaguluhol na lang si Lydia. Siguradong hahanapin siya ni Doña Soleng. Kinakabahan siyang walang makakita sa kanya roon. Malayo sa mansyon ng bodega at hindi siya makikita o maririnig kung hindi sasadyain. Sa pag-atras ni Lydia, nahulog niya ang isang kahong maraming picture. Mabilis niyang dinampot ang mga iyon, pero natigilan siya nang makita ang isang picture ng batang babaeng nakadress ng kulay puti. Hindi maaaring magkamali si Lydia. Siya ang batang babaeng nasa larawan. Bakit may picture ako rito? Mas lalong humagulhol si Lydia. Ako ba si Stella? Kaya pala pamilyar sa kanyang mukha ni Cora. Ang babae pala ang kanyang mama. Siya ang nawawalang apo ni Doña Soleng. Lola! Umiiyak na bulong niya. Akala ni Lydia ay talagang ulila na siya.
Akala niya wala na siyang pamilya. Hindi niya alam na hinahanap pala siya ng kanyang lola. Lydia! Lydia! Nasa loob ka ba? Mabilis na pinunasan ni Lydia ang kanyang mga luha. Tumayo agad siya at lumapit sa pinto nang narinig ang boses ni Rico. Rico! Rico, please! Kinulong ako ni Ma'am Veron! Sigaw niya sa lalaki. Parang tatalon ang puso ni Lydia habang hinihintay na mabuksan ang pinto. Nang nabuksan iyon, agad siyang niyakap ni Rico at hinaplos ang buhok niya. Ayos ka lang ba, Lydia? Marahang tanong ni Rico sa kanya. Nagtaka ako nang sinabi ni Ma'am Veron na ayaw mong sumama. Hinanap kita sa buong mansyon pero hindi kita nakita. Kaya naghinala na ako. Kinulong ako ni Ma'am Veron dito. Takot na takot ako, Rico. Muli na namang napahagulhol si Lydia. Shh! Nandito na ako. Pinakalma siya ni Rico. Si Doña Soleng, kailangan ko siyang makausap. Kailangan niyang malaman ng totoo. Bulalas niya pa. Kumunot ang noo ni Rico. Wala na sila. Umalis na sila ni Ma'am Veron para pumunta sa party. Halika na sa mansyon. Magpahinga ka na muna. Hintayin na lang natin silang makabalik. Yun na nga ang ginawa ni Lydia. Hindi siya mapakali. Gustong-gusto niya nang makumpirmang totoo. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang kanyang picture noong bata pa siya. Ilang sandali pa'y umuwi na rin ang mga ito. Bumaha agad ang pag-aalala sa mukha ng Donya nang makita siya. Kumusta na ang pakiramdam mo? Sabi ni Veron, masama raw ang pakiramdam mo kanina. Ayos na bang lagay mo? Nag-aalalang tanong sa kanya ng matanda. Hindi niya na napigilan ang mga luha. Lola! Kumunot ang noo nito. Ha? Desperado niyang ipinakita ang picture. Ako po si Stella. Naaalala ko na lahat. Ako po ang nawawalang apo ninyo, Doña Soleng. Gulat na gulat si Veron. Sinungaling ka? Hindi pa ba sapat ang panghuhutot mo kay Tita Soleng? Gagamitin mo pa talaga si Stella, ha? Nagulat ang matanda. Hindi ito makapagsalita. Kinaladkad naman si Lydia ni Veron. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Ma'am Veron. May karapatan ako. Kailangang malaman ni Doña Soleng ang totoo. Sigaw niya pa. Huwag kang mag-ilusyon, Lydia. Huwag kang ambisyosa. Hindi ikaw si Stella. Sigaw naman ito. Ma'am Veron! Tawag ni Lydia sa babae. Hinawakan siya ni Rico, pero desperada na siya. Kinuha niya ang cellphone niya. Nanginginig ang mga daliring in-scroll niya ang mga larawan doon. 10 years ago pa tong picture na to pero hindi po nalalayo ang itsura ko sa picture na to. Natatarantang sabi ni Lydia. Ipapakita na sana niya yun kay Doña Soleng nang biglang agawin ni Veron. Itinapon nito ang cellphone at tinapakan. Hindi! Sigaw ni Lydia at pilit kinukuha ang cellphone. Hinawakan na ni Rico ang braso ni Veron. Tama na! Ano ba? Gusto lang kumpirmahin ni Lydia kung siya ba talaga si Stella? Walang kukumpirmahin dahil matagal nang patay si Stella. Sigaw pa ni Veron. Natigil ang pagtatalo nang malakas na sumigaw si Doña Soleng. Tama na! Nang makita ni Lydia ang matanda, ihahanda niya na sana ang sarili niya para magpaliwanag. Pero agad siyang niyakap ng Donya. Hindi siya makapaniwala sa mainit agad nitong pagtanggap sa kanya. Lola! Naiiyak na sabi ni Lydia at gumanti ng yakap. Mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. Kay tagal kitang hinanap, apo. Una pa lang kitang nakita. Nagduda na agad ako, Lydia. Kahawig mo ang anak kong si Cora. Matanda na ako pero hindi ko makakalimutan ang itsura ng kaisa-isa kong anak. Tumango si Lydia habang tumutulo ang mga luha. Ako po si Stella, Lola. Sorry po. Ako lang po ang nakaligtas sa aksidente. Apo, wag mong sisihin ang sarili mo. Sigurado kung nasaan man ang mga magulang mo, masaya na silang natagpuan na kita. Nanginginig ang boses na sabi ng matanda kay Lydia. Tita, hindi tayo sigurado dyan. Kailangan yung magpa-DNA test. Tutol pa ni Veron. Walang dapat patunayan, Veron. Apo ko si Lydia. Siya si Stella. Akala mo ba'y palalagpasin ko ang ginawa mo? Pinalayas mong apo ko at pinagmalupitan sa sarili kong pamamahay. Mariing sabi ni Doña Soleng. Bumaha ang galit sa mukha ni Veron. Dahil mukha siyang pera. Sa tingin mo ba, hahayaan kong makalapit siya sa akin ng ganun lang? Tuso ka.
pero mas tuso ako. Pinaimbestigahan ko si Lydia para malaman ko ang tunay na nangyari. Pero hindi na kailangang tapusin pa dahil nasa harap ko ng katotohanan. Ano? Gulat na tanong ni Veron sa matanda. Nagpaimbestiga ka nang hindi ko nalalaman? Napasinghap siya ng malakas na sampalin ni Doña Suleng si Veron. Ngayon, alam ko na kung sino ang ahas sa pamamahay ko. Kaya pala kahit anong gawin ko para mahanap si Stella, walang usad. Yun ay dahil sa'yo. Niloko mo ko, Veron. Wala naman talagang naganap na paghahanap sa loob ng 15 taon. Kung hindi pa ginawa ng tadhanang maging kasambahay ko dito si Stella, hindi ko pa malalaman ang kawalang hiyaan mo. Naiiyak na tumingin si Veron sa Donya. At ano? Pati ang hasyenda ipapamana mo sa kanya? Hindi ako papayag. Ako ang laging nasa tabi mo, Tita Suleng. Sinunod ko ang lahat ng gusto mo. Bumalik lang ang apo mo. Sa kanya na ulit lahat. Ayaw mangyari ni Lydia iyon. Hindi niya gustong magkagulo. Nais niya lang namang malaman ni Doña Suleng ang totoo. Dapat hindi ka na bumalik. Dapat kasama ka na lang namatay ng mga magulang mo. Sigaw ni Veron sa sobrang galit. Anong sabi mo? Sinapo ni Doña Suleng ang dibdib. Bakit mo hihilingin na mangyari yan sa apo ko? Lola, inalalayan agad ni Lydia si Doña Suleng. Gusto niyang tigilan ang pagtatalo. Baka kung anong mangyari sa lola niya, hindi niya mapapatawad si Veron kapag may nangyaring masama sa matanda. Pumunta si Veron sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Mga wala kayong pakialam sa nararamdaman ko. Mabilis na humarang si Rico sa kanila ni Doña Suleng. Ma'am Veron, ibaba mo yung kutsilyo mo. Parang nababaliw na tumawa si Veron. Ang tagal kong nagtiisa yung matanda ka. Akala ko mapapasakin na lahat kapag wala na si Cora. Pero epal tong si Stella, nagpakita pa. Dapat talaga sinigurado kung kasama ka na ng mga magulang mo. Ikaw ang may pakana sa aksidente? Gulat na tanong ni Doña Suleng. Oo, dahil mga wala kayong kwentang tao. Ako ang naghihirap sa lahat ng to pero laging kayong bida. Yang apo mo palagi ang hinahanap mo. Stella ka ng Stella, nakakasawa na. Sigaw nito at mas lalong itinutok sa kanila ang patalim. Veron! Sigaw ni Rico at nakipag-agawan ng kutsilyo. Parang nawala ng dugo si Lydia nang makita niya si Doña Suleng na habol ang hininga. Tulong! Dalhin natin sa ospital si Lola! Mabuti na lang, dumating ng mga gwardya. Pinagtulungan ng mga ito si Veron at naagaw ang hawak nito. Pakawalan niyo ako! Sigaw ni Veron. Please! Tulungan niyo si Lola! Pagmamakaawa naman ni Lydia. Wala siyang ibang nagawa kundi umiyak habang pinagtulungan ng mga tauhan si Doña Suleng na dalhin sa ospital. Rico! Si Lola! Hagulhol ni Lydia. Niyakap siya ng mahigpit ni Rico. Malakas si Doña Suleng. Makakasama mo siya. Magiging okay din ang lahat. Pagkatapos ng nangyaring iyon, naging bilanggo si Veron. Naka-recover naman si Doña Suleng kaya nakauwi na ito sa mansyon. Sabi ko na 'di ba? Bawal sa inyo ang bulalo. Bakit nag-order na naman kayo? Nakapamiwang na sabi ni Lydia sa kanyang lola. Naabutan niya na naman itong palihim na kumakain ng bulalo. Paboritong pagkain nito iyon, gayunpaman mahigpit na ipinagbawal ng doktor. Napanguso si Doña Suleng. Isa lang naman Stella, sobrang natatakam na ako sa bulalo apo. Hindi ka ba naaawa sa lola mo? Nagpaawa pa talaga ito sa kanya. Umiling si Lydia. Hindi siya madadala kay Doña Suleng. Kabilin-bilin na ng doktor na hindi pwedeng kumain ng makolesterol na pagkain ng matanda. May amos pa kayo sa labi. Nako talaga, ang pasaway ninyo po kahit kailan. Pinunasan ni Lydia ang bibig ng kanyang lola. Hahayaan mo bang magutom ang lola? Naiiyak na tanong ni Doña Suleng sa kanya. Lola, hindi po kita ginugutom. Gusto ko lang na healthy ang pagkain na kakainin ninyo. Kailangan po nating ingatan ang inyong kalusugan. Tama na, okay? Saka, bakit lagi kayong nagwawala sa mga kasambahay? Huwag pong ganun, Lola. Masasaktan po ang damdamin nila. Ngumuso si Doña Suleng at umiwas ng tingin kay Lydia. Tumawa na lang ang dalaga. Siguradong magtatampo na naman ang kanyang lola. Sige na nga, ipagluto mo na lang ako ng masarap na pagkain.
Ungot pa nito. Natawa na lang siya. Ginawa niyang gusto nito. Nang maipagluto at makakain, hinayaan niyang magpahinga ng matanda. Lumabas muna siya para makapaglakad-lakad sa hasyenda. Napangiti siya nang makita si Rico. Kakaway na sana siya pero bigla itong umiwas ng tingin. Kumunot ang noon niya. Bakit niya ako iniiwasan? Humakbang siya palapit kay Rico. Nagpapapansin siya pero wala talagang epekto. Ayaw siya nitong pansinin kaya hinila niya ang lalaki. Bakit mo ba ako iniiwasan? Tanong niya rito. Hindi kita iniiwasan. Busy lang ako sa trabaho, Senyorita Estela. Anong sinabi mo? Senyorita Estela? Umatras si Rico palayo sa kanya. Sige na, bumalik ka na sa mansyon. Baka maputikan ka pa. Ayaw mo na ba sa akin? Please, wag ngayon. Mapakla siyang tumawa. Nanliligaw ka pero umiiwas ka ngayon. Sabihin mo, anong problema? Bumuntong hininga si Rico. Napagdesisyonan kong itigil ng panliligaw. Anong sabi mo? Baliw ka ba? Bakit ka titigil kung kailang mahal na kita? Umawang ang bibig nito sa gulat. Naiinis siyang tinalikuran ni Rico. Pero bago pa makaalis si Lydia, hinila na siya ng lalaki. Sorry, nahihiya lang naman kasi ako. Tingnan mo nga kung gaano kalawak ang lupain ang meron ka. Samantalang ako, ganito pa lang ang nararating. Hindi tayo bagay. Ayaw kong isipin mo mas gusto kong maging tayo dahil ganito ang buhay mo. Yan lang palang iniisip mo. Nung sinabi mo sa akin gusto mo akong pag-aralin, di wala kang pakialam sa buhay ko. Nakakahiya, alam mo ba yun? Hasyendera at tagapagmana. Inalo kong pag-aralin ko. Nakakatawa yun. Mas lumakas ang tawa ni Lydia. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yon. Mas maganda nga, di ba? Mas nakita ko ang intensyon mo. Ibig sabihin, kaya mo akong damayan at samahan sa hirap. Kaya sana, samahan mo rin ako ngayon sa ginhawa ngayong tayo na. Niyakap siya ng mahigpit ni Rico. I love you. Napangiti si Lydia. Hindi lang pamilya ang nahanap niya, kundi isang taong mamahalin niya rin. Gusto niyang si Rico na rin hanggang sa huli. Lumipas ang mga araw. Unti-unti nang nasanay si Lydia sa bagong daloy ng buhay niya sa hasyenda. Minsan, nakakalimutan niyang hindi siya kasambahay. Kaya kapag naglilinis siya, napapagalitan siya ni Manang Flor at ni Jana. Good evening, Stella. Hinalikan siya ni Rico sa pisngi pagkarating nito. Napangiti naman ang dalaga. Good evening din. Bakit bumisita ka pa? Pagod ka sa trabaho. Dapat nagpahinga ka na lang. Ang lalim na ng mga mata mo. Inaantok ka ba, Rico? Bumuntong hininga ang lalaki at marahang yumakap sa kanya. Gusto kong matulog sa tabi mo. Magpakasal na tayo, please. Napangiti si Lydia. Gusto niya rin ang ideyang iyon. Gusto niya na rin magpakasal kay Rico. Hindi ako papayag. Tutol ni Doña Soleng. Nanlaki ang mga mata ni Lydia. Akala ko po ba iboto kayo kay Rico para sa akin? Umiling si Doña Soleng. Nagbago ng isip ko, Stella. Lola? Nadidismayang sabi ni Lydia. Apo, kung ako ang tatanungin, ayaw ko munang maikasal ka kay Rico. Matagal kang nawalay sa akin. Marami ring pagkakataong pinagkait sa'yo. Gusto kong mag-aral ka. Tuparin mo kung anong gusto mong pangarap. Pwede naman po akong mag-aral habang asawa ko si Rico. Suhestyon ni Lydia sa kanyang lola. Pwede bang mag-aral ka muna? Bata ka pa. Gusto kong mag-focus ka muna sa sarili mo. Sasamahan kita sa Maynila habang abala naman dito sa hasyenda si Rico. Gusto kong bawiin ang mga nawalang taon sa ating dalawa. Kung magpapakasal ka kay Rico, hindi ka makakapag-aral ng maayos. Hindi rin pwedeng iwanan ni Rico ang hasyenda. Paliwanag ni Doña Soleng sa kanya. Hindi maiwasang malungkot ni Lydia. Ayaw niyang iwanan si Rico pero may punto ang kanyang lola. Gusto niya ring mag-aral. Huwag kang malungkot. Pwede naman tayong mag-usap online. Tama ang lola mo. Abutin mo muna ang mga pangarap mo. Deserve mo yun. Baka ipagpalit mo ako kapag nainip ka. Mahinang tumawa si Rico at inilapit ang bibig sa tenga niya. Kapag nakatapos ka na, pakakasalan agad kita. Okay ba yon? Niyakap niya agad ang kasintahan. Sapat na sa kanya yon. Mahirap ang long distance relationship pero kakayanin niya.
Hindi rin naman gaanong malayo ang Maynila. Bibisita na lang siya kapag may libreng oras. Mahal niya si Rico at handa rin siyang maghintay katulad nito. Naglalakad si Lydia kasama ang kanyang lola na si Doña Soleng sa kahabaan ng dalampasigan. Magkahawak kamay sila. Pareho nilang dinadama ang pagkakataon na sila ay magkasama. Lola, gusto ko pong magpasalamat sa iyo sa hindi pagsuko sa akin sa paghahanap sa akin sa mga lumipas na mga taon, marahang sabi ni Lydia. Ibinaling ni Doña Soleng ang tingin sa kanya. Mas nagpapasalamat akong bumalik ka. Pasensya na kung minsan masama ang ugali ko. Kilala mo naman ako, hindi ako perpekto, pero sinisikap kong maging mabuting tao. Pinakamamahal kong Stella, palagi kang nasa puso ko. Kahit na tila pinaghihiwalay tayo ng mundo, hindi ako sumuko sa paghahanap sa'yo. Nadama ni Lydia ang labis na pasasalamat sa matanda. Binalot siya ni Doña Soleng ng mainit na yakap. Alam niyang natagpuan niya na ang tunay niyang tahanan. Doon sa mapagmahal na yakap nito, ang malawak na dagat ang saksi sa walang hanggang pagmamahal sa kanya ng kanyang Lola Soleng. Makalipas ang ilang taon, nakamit ni Lydia ang pangarap na makapagtapos sa culinary school. At katulad ng pangako ni Rico, napagpasya nilang magpakasal. Sa kabila ng tagumpay at karangyaan na tinatamasa, hindi nakalimutan ni Lydia ang mga taong umampun sa kanya. Kahit naman hindi naging maganda ang buhay niya sa piling ng mga ito, malaki pa rin ang kanyang pasasalamat at utang na loob sa ginawa nitong pagkupkop at pagpapaaral sa kanya hanggang high school, bago siya nakapagtrabaho bilang kasambahay sa hasyenda. Bilang pasasalamat ni Doña Soleng at Lydia, binigyan nila ang mga ito ng sariling bahay at lupa, sasakyan at negosyo na pwede nitong palaguin. Nag-abot rin si Doña Soleng ng pera at sinagot na ang pagpapaaral sa mga anak nito. Paminsan-minsan, kinukumusta pa rin ni Lydia ang dating pamilya. Inimbitahan niya rin ito sa kanilang kasal ni Rico. Mula noon, naging masaya at punong-puno ng pagmamahal ang buhay ni Lydia kasama ang pinakamamahal na lola, asawa at mga anak. Tuwing may okasyon, hindi niya rin nakakalimutang bisitahin ang puntod ng yumaong mga magulang. Muli, ito po si Skylar Guro. At sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.